Nakakita ka na ba ng sinasaniban? O kaya nakaramdam ng kakaiba sa mga lugar ng sambahan? Yan ang mga kwentong ating papakinggan sa ating pagtatakutan. Pero bago yan, Ka-Okra of the Week ay atin munang pakinggan. Hi, this is May from Alberta, Canada, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Click the follow and subscribe button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Ha! Hello, Ka-Okras all over the world! Woohoo! Welcome sa episode 255 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter na attend ng Halloween Masquerade. Halloween Masquerade. Akala ko talaga may party kayo kanina, Jed. Diba? Sa next week pa yung party namin. Dalang ginawa ko to for ano. Ha? Oo nga. November 1, sakto. November 1 ang party namin. Saturday. Yes. So abangan nyo kami. Akala mo naman open sa lahat ang party. At kasama rin natin ang ating Eat Girl Isha na tinaga ng panahon. Naitak ang ating Eat Girl Isha. Pasisiguri na ako dito. 4 kilo. Oo. 4 kilo daw kasi ang hati. Nasisig. Crispy sisig na siya mamaya. Correct. True. At syempre ang ating 90s na multo. Ganun ba yung mga 90s na multo, di ba? Or si na nosebleed. Nag-English ka ba? Ba't ka nag-nosebleed? Correct. Mapalito yung ganyang effect eh. Si Mike Kwento ako. Hi guys. Sorry. Sa ipis. Ano tawag yun sa ipis? Yung maliit na bilog. Sa ipis. Mothballs. Galing ka bang cabinet? May Oo, galing akong cabinet kasi ganap ako ng costume. True. Guys, wala pa siyang costume. Hindi pa niya naakala na magko-costume kami ulit. So, biglaan yung attire ni Mike. Biglaan lang talaga tong Chinese collar na barong. Totoo. Buti ka siya kasi pumayat ka na ngayon eh. Oo, correct. Actually, binibenta ko to after nitong recording. Ibenta mo sa mga punerarya. Baka may ganun. Baka makita ko naman sa burol, suot-suot yung barong ko. Ganun talaga. Ganun ba yun? Oo. Pero ito na nga ang part 2 ng Spooking Ina Stories from our Ka-Okras. Meron tayong 3 stories on this episode na ang common theme nga ay mga kakaibang nangyari sa simbahan or place as worship at mga saniban. Yun ang mga simbahan? Kwento. Simbahan, tsaka mga retreat, mga ganun. So, di ba yun nga na-mention natin last time nung huling episode na parang yun yung talaga, sabi nila reality na mas maraming scary and spooky stories sa mga places of worship. So ito na ang patunay, sabi nga ng mga Ka-Okra stories natin. Pero bago yan, mag-hello muna tayo syempre sa ating mga lovely members on Patreon. Hi guys! Hello sa inyo lahat. Hi guys! Naku, nabuko yung costume. Naku! Sorry. Akala pa naman nila totoo. Correct. Akala na. Meron ba kayo dyang by Jessie? By Jessie. Sorry. But anyway, hello sa inyo mga Patreon members. Hello po. Parami. Hello sa inyo. At sa mga nakikinig sa atin dito sa Spotify at mga nanonood sa YouTube. Yung YouTube natin parang 2,600 subscribers na. So baka naman gusto nyong gawing 5,000. Mag-subscribe na kayo. 5. Feeling ko talaga magkaka-silver play button tayo this year. Yeah. Good luck talaga sa natin. Nakabahan ako. Galawin natin yung content pag na-receive natin yun. I-update ko na yung address kung kanina ipapadala para malinaw sa Google kung kanina nila isa-send ang play button. Daray. Ang layo pa. Wala pa 10,000.
Hoy, baka naman gusto nyo i-fast forward ang pagkakaroon namin ng 100,000 subs, mag-subscribe na kayo sa youtube.com/@siligangsagabi. So, Correct. kung natutuwa kayo sa amin, natatawa kayo, or na-enjoy nyo itong mga podcast na episodes na ginagawa namin, mag-subscribe kayo sa YouTube, please. Malaking tulong yan. I-like nyo yung content, mag-comment kayo. Malaking tulong yan for small creators like us. So, go na kayo dyan so we can build our YouTube community as well. Yes. At yan ay one way lamang of supporting us. Pwede rin kayo mag-member if you're feeling generous. Pwede kayo mag-member sa patreon.com/siligangsagabi, or just keep on sharing and streaming our episodes, Siligang Express on Mondays 10 a.m. and Siligang sa Gabi main episodes every Wednesdays 12 noon wherever you get your podcasts. Okay, so go nyo na yan. Magsimula na tayo ng kwentuhan ng mga nakakatakot na mga kaganapan. Sisimulan natin ang ating istoryahe. Ako ang mauuna magbasa, guys. Ikaw ba? Oh. Yes. At may sarili siyang title. May sariling title to nag-send sa atin ng nangingialam siya. Wait, Oo. scroll lang ako. Ayan, okay. Ito. May sarili siyang oo nga. istoryahe. At ang title ng kanyang story, syempre ay sinend niya sa atin. Ito ay Lucifer at Sininang. Mahabang scroll? Anong page? Oo, That's nasa second. page. Pagkatapos ng memes, nakakaloka naman. Nakakaloka yung Okay. Sorry, pasensya na kayo guys. Kakabangon lang kasi ni Mike from the From the Nagko-crunch grave. pa nga lang ako. From the grave. Nagko-crunch pa lang ako ngayong Yes. Ngayon ka na nakakita ng ng kakagaling sa grave na nagkokokokran. Tagal na tulog Anyway. Ngayon lang nagising. True. Ito ang sabi ni nung letter sender. Ito daw ay hango sa totoong kwento. True story daw ito. Okay? Sabi niya, ito. Hi mga ante. Ante Mari. Ante Maloy. Si Ante Maloy. Ante Maloy! Ito. Here is my true to life spooky story. Huwag niyo na lang pong i-mention ang name ko, pero tawagin niyo na lang po akong Kera Mitena. Ano ba yan? Buti na ako Ganda nag-umpisa. dyan. Kasi, Ganda dyan. kung si Isha na naman nag-umpisa nito, na-mention na naman ang name agad. Ganyan. So ito ang kwento ni Kera Mitena. Gusto ko lang i-share ang kwento sa ninang na pumanaw ng kapatid. Ano daw? Gusto ko lang i-share ang kwento ng ninang ng pumanaw kong kapatid. Ninang ng kapatid niya. So, na namatay niyang kapatid. Ninang ng pumanaw kong kapatid. So may kapatid siyang namatay. Tapos may ninang yon. Okay. Grabe, first sentence pa lang mga be. First sentence pa lang. Paano ba matatapos ang three stories? Characters pa lang. Kaya guys, mahalaga na ayusin ang pagsusulat talaga. Nakakalito. Okay. Ito ay based sa totoong pangyayari, sabi niya. Okay. Ito ang setting sa shoe capital of the Philippines. Saan yun? Shoe capital of the Philippines. Marikina! Perfect! I love it. Malapit lang. So ito, sa shoe capital of the Philippines ang mga pangyayari at nakatira ang ninang ng kapatid ko. Ano daw? Sa shoe capital of the Philippines ang mga pangyayari at nakatira ang ninang ng kapatid ko. So ibig sabihin taga Marikina yung ninang ng kapatid niya. Okay. Yun lang yun. Dating kasamahan sa Catholic Church group ng parents ko, naging choir leader pa nga siya. Sino? Yung ninang o yung kapatid niya? Yung ninang. Okay. Yung ninang guys. Nakakaloka. Noon, hindi alam ng lahat ang tunay niyang kakayahan. Taray. Very Sorry. Sangre. May kakayahan. Kaya niyang mangkulam at kumausap ng mga pumanaw. Yung ninang hindi yung kapatid niya. Yung ninang ng kapatid niya. Okay. At ang nakakatakot pa dito ay pag nahawakan ka niya, kaya niyang malaman ang deepest, darkest secret mo at marami pang iba. Oh. Ganon. Parang si Julia. Julia. Sa Carlo Aquino na movie. Sa Japan. Yun ba yun? Ay, hindi ko. Hindi ko napanood yun. Hindi ko rin napanood yun. Pero alam ko yung inaano mo. Alam ko yung... Parang ganon na yung thought. Oo, yes. Yung parang tuwing nahahawakan niya, nalalaman niya
yung secrets. Or namamatay ata pag nahawakan. Basta may ganong movie sa Netflix. Nadidistract ako sa ilong ni Mike. Hindi ako. Kayanin mo, costume na yan eh. Kayanin True. mo. Okay, sige. Alam mo, pang ano ko talaga to, pang toner ko talaga to. Nag-gets ka nun pala. Pang skincare. Oo. Naku, later siguro nagkit ng pang skincare mamaya. May mga extra serum. Correct. Oo. Natural. Nag-umpisa ang usap-usapan nang mabuntis siya ng isang miyembro ng very KMJS. Nang mabuntis siya ng isang miyembro ng Catholic group nila mama at papa. Ang lalaking ito, kumapit kayo, may chismes. Ang lalaking ito ay may asawa na. At hindi alam ng ninang ng kapatid ko. Yes. Okay. Hindi alam ng ninang ng kapatid ko na kabit pala siya. Sino yung kapatid? I love it. Hindi. Litong-lito pa rin hanggang ngayon. Yung ninang, ang Yung kabit. ninang ng kapatid niya, may kabit siya. Kabit pala yung ninang ng kapatid. Okay. Na Yes. church person. Yes. Okay. Church person. Okay. Ang tunay na asawa ng lalaki ay nabuntis din. Ngunit, biglang nakunan kahit maayos ang pagbubuntis at nagtaka ang ubigayni dahil last check-up daw ay healthy ang bata. Oh my God. Tinulam nung ninang. Hindi natin sure, wag mong binijudge yung ninang. Isha, Porque nakita mo mangkukulang. Lagot Isha, ka. huwag ka magpapahawak ko kahit kanino. Diyos ko. Oo, totoo. Ito na. Maraming nagsasabing baka nakulam. Si Isha. Sinabi agad nakulam. Ilang taon matapos iyon, hindi na bumalik si Ninang sa church group nila mama. Pero naging aktibo na lang siya sa choir. Okay, so nag-ibang department sa church. Dumating ang bagong head priest sa simbahan sa amin. Ang head priest na ito ay isa sa mga legit na exorcism priests. Oh my God. The plot tickets. Uy, kinakabahan ako. Ang hirap Sa para unang- kumongo. Tanggalin mo yung isa. Yan. Oo, yan. Neosep. So unang pagkikita nila, Okay. biglang nag-iba daw ang kilos at attitude ng ninang ng kapatid ko. Tila ba lagi itong irritable at galit kay father? Ala. Nagkataon nang may magiging event sa simbahan at bilang leader ng choir ang ninang, kailangan niyang makipag-usap kay father. Ala. Sa araw ng meeting nila, may pinahawak ng krus si father sa ninang ng kapatid ko. Napasigaw siya na parang napaso. Ay. Yung ninang napaso daw yun. Napaso! Sabi niya, napaso. Hindi, mali. Parang napaso. O ganun, parang napaso. Sorry, ko lang pala. Parang napaso! Yan, gano'n. Doon nagsimulang matuklasan ni father na may bumabalot sa kanya nakadiliman. Oh my God. Sorry, yung father judgy rin. May bumabalot agad nakadiliman. Totoo. Baka naman na sa lubsob lang, kayo naman. Ha! Fast forward, isinagawa ang isang exorcism. Kasama sa mga prayer warriors ang mga magulang ko at iba pang kasamahan sa simbahan ng magulang ko. Sorry, ako yun. Habang nagdadasal, nanginginig ang mga pinto ng simbahan. Nag-iinit at biglang lalamig ang hangin. Taray, timing. Sorry. May effect. I was a girl, I was a ghost. Ha? Di ba na yan? Golden, di ba kaya? Biglang lalamig ang hangin. Biglang nag-iba ang boses ni Ninang. Naging lalaki. Ay, At lalaki iba ang- pala si Ninang. Ninong pala. Ninong pala. Diba si Ninong Rai? Oo. At iba ang lakas niya. Sabi ni Mama na itulak niya ang 6 na lalaking humahawak sa kanya. Hala? Tila ba parang nasa isang horror movie sila. Hindi Baka naman makapaniwala nanonood talaga to ng movie. ng Oo nga. Exorcism of Emily Rose. Nararamdaman ko. Oo. Kaya may nag-on lang ng aircon kaya lumamig. Correct.
May nangyayari pa na hinahawakan ng isang kamiyembro ng simbahan ang ninang ng kapatid ko at biglang tumingin ang ninang nang may paglisik ang mata at bigla siyang sinabihan na, Awas ko. Sige, subukan mo silang tulungan. Alam ko ang nililihim mo sa asawa mo. Hala! At siguro kaya. kanina mo pa initay Oo, gamitin kaya yun. siguro Kaya- nakaano si Jen, nakatingin sa sa aparato niya. Correct, kasi kailangan tama yung mapindot kong sound Sorry, effects. ilo-launch talaga namin yung radio show talaga. Correct. Radio show talaga ilo-launch Huwag namin. kayong aarte dyan, Ayun na sabi. Naka-ROI Hindi ba na. yun? Naka-ROI na yung ano natin. Then, finally. Sabay tawa na para bang demonyo. So may ha pang ganon. Lalo pang nakakatakot nang humaba ang dila niya. Ay, hindi ko rin ako humaba. Gawin mo nga, Jed. May humaba rin dila. May kilala ako. Humaba ang dila niya. Oh, ito. Tila ahas na lumalagpas sa kanyang baba. Oh my God. Mahaba. Bukod pa rito ay may dinhuduwal siya mula sa kanyang bibig. May kilala na akong ganyan. Humaba yung dila, tapos may dinuwal sa bibig. At may mga parang inaalis siya sa katawan niya na hindi nakikita ng mga prayer warriors. Nang tanungin ng pari kung sino ang nasa loob niya, sunod-sunod na pangalan ng mga demonyo ang binibigkas niya. At sa huli, binanggit si Lucifer na ayon sa kanya, gabayin niya mula pagkabata. Oh my God. Hindi mo kaya. Matapos ang higit na 3 oras, Ang tagal, Tagal. hindi ko kaya yun in 3 hours. Na humaba yung dila mo. Tagal. Na may lumalabas sa bibig mo, 3 hours. Hindi. Bumagsak si Ninang. Oh no. Mag-take na ulit siya ng exam next year. The repeat pala ito. Nakainis. School Entrance pala. exam. Bisit. We feel you, Ninang. It's okay. Oo. Bumagsak si Ninang. Walang maalala. Ay. Patay mali siya kunyari. Walang naalala. Correct. Charot. Doon niya ibinunyag na minana niya mula sa kanyang lola ang isang itim na bato at isang itim na libro. Pinagmulan ng kanyang kakayahan. Very wicked. Di ba ganyan si yung libro? Si Alpha ba? Tsaka may itim na bato. Okay. Yung bato ba yun? Panghilod? Ang laki nun, ha? Uy, mas sakit. Naalala ko ng bata ko. Hinihilod ako lagi ng nanay ko. True. Inututan. Ang hinatawa kasi magsalita ng sarado isang ilong. Barado. Oo, barado. Oo. Pagbigyan nyo na ako, okay. Inutusan siya ng pari na dalhin ang libro sa simbahan at doon nila ito sinunog. Okay. Umamin din siya. Siya ang dahilan kung bakit nakunan ang tunay na asawa ng lalaking nakarelasyon niya noon. At pati aksidente ng tito ko ay gawa rin niya dahil dati ay inasar ito ng tito ko at hindi niya ito nagustuhan. Shucks. Naging okay naman ang tito ko after niya mag-sorry noon, bigla gumaling ang pilay niya. Ay, yun lang So, pala. may side story pa. May side story pa. Magsasorry lang pala. Tapos agad. Open and close parenthesis yan. True. Okay. Ay. Marami din lumalapit sa kanya noon na nagpapatulong kulamin, Oh my God. mga kaaway at malaman kung may kabit ba asawa nila. May ano pala siya. Oo. Saan ba to? Saan matatagpuan to? Sa Marikina nga. Sa Shoe Marikina, Capital. Shoe Capital. Pero sabi niya, kada gagawin niya ito, ay para bang nilalaman daw siya ng itim na usok. Naku. Okay. Check nyo sa LTO. Baka ano na yung kotse niya. Baka kailangan Smoke ng filter. ipalinis. Oo, correct. Emission test pala. Doon pala siya bumagsak sa emission Oo, test. sa emission test. Every time gagawin niya doon, may emission test. Go. Okay, ngayon nagsisilbi pa rin siya sa simbahan. Good for you, Nina. In fairness, Oo nga eh. Sabi ni Father,
Napalayas niya ang mga demonyo, pero hindi ibig sabihin ay tuluyan na silang nawala. May kakayahan pa rin siya, ngunit mahigpit nang ipinagbabawal na gamitin ito. Dahil kapag muli niyang binuksan ang daan, baka bumalik ulit ang mga anino ng kanyang nakaraan. Ang dating daan. Hanggang dito na lang po muna. Yun yung sinabi niya, hindi lamang. Hanggang dito na lang po muna. Ulit. Parang na-Curtis ako doon. May kasunod pa ito na ako naman ang naka-experience after mamatay ng kapatid ko na inaanak niya. Ay, may chapter 2. I love Next it. time, isulat ko po ito. Okay. PS, ang buhay ng ninang, Ang buhay ng ninang ng kapatid ko ay na-feature na po sa isang show sa ABS-CBN. Nasa YouTube po ito. Pwede ko pong i-share ang link. I-PM ko na lang po. Di ko sure po kasi sure. Hoy, wait lang. Parang kilala ko tong nag-send. Kinalabutan tuloy ako. Sino yan? Kilala kita. Paano mo kilala? Kwento niya sa'yo? Kilala ko to. Kaibigan ko to. Oh my God. Bakit ganyan? Nung kinukwento, di ba alam yung story, pero nung sinabing nagpadala. Nag-send sa ABS. Minessage niya ako na magpapadala siya. Okay. Same ba ng... okay. Alam mo, so, paano mo alam na siya to? Kasi mahilig din sa Encantadia. Give away mga clues. Oo, alam ko kasi namatay yung brother niya. So baka nga yan nga. Ano yun? May kumaka to? Super... Taylor Swift. Ano ba yan? Kinabahan ako. Bata pa yung brother. Yun namatay. Wag mo muna ikwento kasi isusulat niya nga next time yun eh. Kaloka ka eh. Isulat mo yun next time Kera Mitena. Hoy, Kera Mitena. Tigilan mo ako. Kilala kita. Mali man di siya yun. Hoy, maraming salamat Kera Mitena. Isa to sa mga pinaka scary na natin. Correct. Pero syempre, guys, ginagawa lang namin light yung kasi alam niyo na siligang naman to, no? Hindi naman to mga scary podcast. Pero creepy yung mga ganyan sanib-sanib. Kasi yung, isa sa mga tumatak talaga sa aking movie, Exorcism of Emily Rose. As in, yun talaga, hindi ko talaga kinaya yun dati. As in, yung tuwing gumigising ako ng 3 a.m. dahil dun, tapos inag-aamoy ako kung may amoy sunog. Kasi ganun yung nararamdaman niya dati. Oo, so nakakatakot talaga. But anyway, ang ganda ng first story natin guys. At again, una pa lang yan sa mga 3 stories na babasahin natin today. So sana inagustuhan niyo yan. Pero bago natin ituloy ang 2 pang story, magbe-break muna tayo sandali para lang makahinga-hinga muna ng maluwag yung ilong ni Mike na barat. Oo, ang hirap eh. So again, una pa lang yan, abangan na mas kahindik-hindik na story sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi, the podcast. Hi, this is May from Alberta, Canada, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Ayan. Break time muna tayo sa spooky stories natin for today's episode. Time for our members. Shout it out! Hello to our certified Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members on patreon.com/siligangsagabi. Hi sa ating mga annual members. Hello sa inyo Abby K, Aki, CS, Ninang Carla, Corinthia, John Ray, JC, Jean, J, Joanne, Joseph, Mads! Si Mads, we love you Mads kasi hindi natin siya nabanggit dun sa last episode. Nag-annual membership na pala siya. So hello sa iyo Mads, welcome back. Hi Mads! Hello sa iyo, yes. Hi Marky, kay Michelle D, kay Mosh, kay Phoebe, kay Sheena at kay Vida Margaret. At hello din sa ating mga monthly members, Aiko, Aid, Audrey, Belshane, Bia, Cecil, Che, and kay Chino. Hi guys! Hello din kay Christian J. Tagura. Grabe yung buong buo. Crystal, Zalina Dar, Dave, Donna, Emma, Franklin, President Frank, Gio, Glay, _GLY. Yes. Glay. Okay, Glay. Okay. Hazel, Ayan, Ichigo, Insect Bites, Jane from the Block, Jennifer, Jeremy, Jermaine, John Manzo. Oy, may John para si Manzo. Jonathan, JP, Cassandra, Kat,
Kims at kay Cristel. Hello mga guys. At hello din sa pandesal ni Mike. Sa pandesal ni Mike. True. Pandesal na kinakain mo. Kasi nga matagal tayong nasa kabaong. Minsan hindi tayo bumangon. Namiss ko ang pandesal. First time ulit kumain ng almusal. From Correct. Coco Crunch to Beauty pala. pandesal. True. Correct. Breakfast buffet. Breakfast buffet siya. Go, Welcome Isha. back. Welcome back to the earth. Alright. Okay. Hello din sa'yo, Limin Juko, Lemon, Maida Chloe, Mama Batong Bakal na ni Rio, Manags, Maria Wilma, Marinil, Marlin Faye, Malin Milin, Milin. Milin, Mimosa, Moy, Nix, Norly, Nurse Camille, Pei, Yes. tawa ko. Primrose, Pris, Rara Rams, Ren, RJ, Ray Beira, Shaula, Sheila, Tony May, Trisha, Sitiel, Zaitel, Bernice, and Welmer. Sorry, Hello, Zaitel. Pangilang episode na natin to? Pangilang episode na to? Sorry. 200? Hindi, Wala kasi pa. 255. 255. Pero kasi dalawang, nag-skip tayo ng 1 week recording. So, feeling ko na wala sa mind ni Isha. Alam mo naman yan. Si Memory Plus Gold Girl yan. Hello sa inyo lahat. Thank you to all our members sa inyo. May once a month live recording na tayo. At tuwing end of month, nangyayari yan. At dahil sa inyo nakakatulong tayo sa ating chosen charity or cause for the month of November. At itutuloy natin ang ating pagtulong sa mga na lindol sa Cebu at Davao. So 2 months ating niyang kasi nga 'di ba ang dami nating mga doon. Tsaka rehabilitation in fact, efforts. ang dami pa rin, may mga aftershocks pa rin na Correct. Grabe. At saka yung mga bulkan, sila, bulkan. minor eruptions, mga ganyan. So mag-ingat kayo True, lahat. So guys. Kailangan tayo alay yung mga korap. Alay na talaga yan para matigilan mo yung natural sa bibig disaster. ng bulkan. Sa bibig ng bulkan. Wala pa rin nakukulong, guys. Correct. Wala pa rin nakukulong. Totoo. Ilang linggo na nakakalipas. But anywho, kung gusto niyo makatulong din or mag-subscribe sa atin for more content, magpunta lang kayo sa patreon.com/silingansagabi at make sure na naka-Okra Pro or Pro Max membership kayo. At make sure na active ang subscription nyo dahil alam niyo na, para tuloy-tuloy ang mga batian portion. And 5% discount for annual memberships. Kasi di ba sinasabi ko sa inyo, hindi na tuloy ang 15, magiging mas mababa na yung discount kasi hindi nyo pag ginrab. So ngayon 5% na lang ang ating discount for annual membership. So may discount pa rin. So go pa rin kung gusto nyo mag-annual membership. Okay? Ngayon, diretso na natin ito sa i-shout out sa gabi. Okay, madami silang comment at mahaba-haba. So, pipili na lang ako ng isa or dalawa. Okay, ito ay yung mga comments dun sa episode 252, yung may katabi na lumilingon pa. Ito yung may nagpadala ng letter. Kiligang sa gabi yan. Oh. Yes. Sabi ni Nayana, ako lang ba yung nagigigil sa episode na ito? As someone outside of the story, sobrang what? Nung kwento. Yes. Diba? Talaga ba deliberate cheating? Paulit-ulit? So what if hindi yun yung nadatnan niya? Saan na si baby sa story? Diba? True. Hi, true. Ang swerte niya kay baby. Pero, hindi siya deserve ni baby. Ay, Actually. naman. I'd go as far as saying na ang malas ni baby sa kanya. I know iba siguro ang take ko if ako ang nasa story, but gosh, I wouldn't want any friend to meet someone like him. And yung friend niya din. Sabi niya ganun. But, opinion lang naman ito. Yes. At nga tayo, from the inside out, di ba? Peeking from the inside out lang tayo. Wala tayo dun sa mismong sitwasyon nila, so we can only just judge them from afar. And then, ito pa, si Maria Chan Desu, sabi niya, feel ko kaya siya bumabalik or lumilingon pa rin siya sa past is nangihinayang or umaasa siya kasi they could have ended up together kung di lang sila nawalan ng communication noon. True. Good thing na she or he chose quote-unquote baby na nandyan for him or her. Kahit na may unfinished business pa siya.
And then sabi rin niya, wag na bumalik sa past. Masasaktan ka lang. Correct. Keep moving forward with your baby, sabi ni Tama. Marichel. So, again, sabi nga natin, sana ibigay niya ang same effort sa paghahanap dun kay ex sa effort na pagmamahal niya kay baby, di ba? Kasi deserve ni baby yun. But anyway, kung gusto nyo marinig ang buong story niya sa mga hindi pa nakaka-relate, nasa episode lang natin yan sa Kiligang sa Gabi. Nandiyan lang yun sa 252. Yeah, Yes. it's 252. Correct. So, thank you so much sa mga pagbibigay ng opinion at mga comments, guys. So, kung gusto niyo din mabasa ang inyong mga comments dito sa i-shoutout, mag-comment lang kayo wherever you are. Nasa Spotify man kayo, Patreon, sa Patreon or sa YouTube. Babasahin natin lahat yan dito sa... Babasahin natin lahat yan dito sa Siligang sa Gabi, i-shoutout. Okay? So, go nyo na yan para maipila na natin ang inyong mga opinion. So, comment na kayo. Again, reach out to us. Mag-DM kayo at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. Ngayon naman, back to the episode. Ito na ang story number 2 ng ating iskurry na mga spooky stories for the week. Okay? So, sisimulan natin with Isha ang story number 2. Ako pala. Ay, ang ganda ng ilaw mo. Oo, Very katakot. Kaso nakita yung Rocky Road. Nakita yung Rocky Road na. Ariel. Ganyan na lang. Para ko yan. Okay, correct. Sa ibang angulo, parang gawang flood control. Gawang DPWH. Kulang sa palitan. DPWH, correct. Flood cannot be controlled. Puro aspalto na to. Alright. Hello, Jed, Mike, and Isha. It's me again, Ray. Wait, pinapasabi ba niya name niya? Okay. Sa Spooking Ina submission ko last year, nabanggit ko in my story na that story, which I submitted and got chosen to get featured, was just the start of everything paranormal I've experienced. Oh my God. In fairness, yung mga gaya nun, ito, may part 2 rin siya. Yung nagsulat kanina, may part 2 rin. So, feeling ko may mga tao talagang lapitin ng mga ganyang istorya. Diba? Ako, yung kaibigan ko, di ko nalalapitan. Kasi baka humawa sa'yo, baka lumipat. Go. Okay. Kung mababasa nyo ito at mapili, muli akong nagbabalik sa mga kwentong kababalaghan. Ha! Oh my gosh. Ay, pero ito, sa inyo may side comment siya. May side comment siya. Gusto ko yun. Pero nagbabalik para takutin talaga si Isha at Mike. Charisse. Deserve. Yan ang goal mo, ha? Go. Ito na. It was 2019. Ha? Nakatakot ka! Okay. It was 2019, just days before our graduation. Required kami mag-retreat as part of our requirement for graduation. My seniors already told me na meron talagang mga hindi nakikitang nilalang sa retreat house na pupuntahan namin. So since nasabihan na ako, nagdala ako ng rock salt. Yes, ready siya. Yes. Ready siya. At mangga. Nagsaw pala. Tsaka singkamas. Tsaka bagoong. Outing pala yung outing. Kaso na, nagdala ako ng rock salt na nakalagay sa very small balm container. At black tourmaline. What is black tourmaline? Ayan, explain niya dyan. Ako na ng black tourmaline. Ayan. Which my friend who knows I have third eye gave me. Okay, ito na, explain na niya. Ang black tourmaline is believed to ward off the evil eye and protects the person from psychic attack. Oh my God. Ano kaya yun? Parang bato? Feeling ko baka parang mga kagaya amethyst, mga ganun. Tapos sabi niya, hindi po ito isang Pokemon move kasi nga tunugan niya Pokemon attack. Psychic attack. Para si Psyduck. Ganun. Oo. Sabi niya, pangontra lang kumbaga. Okay, so parang siguro yung parang evil eye, yung parang blue, baka ganun. Tourmaline. Para aquamarine, ganyan. Oo, or opalite. Diba mga ganyan? Okay. Opalite? Sorry, kanta niya. Diba Taylor Swift? Diba ba ito Gangnam yun? Style. Crazy side. Go.
3 days and 2 nights kami nandoon sa Calaruega. Hala, doon Uy, kami very pwede nag-retreat. talaga magmangga doon. Kasi di ba malapit sa beach yun? Oo. Medyo. Calaruega. Mga nasugbu. Doon Tagaytay kami ba yun? nag-retreat. Oo, Tagaytay. Tagaytay. Yung may maliit na church, di ba yun yun? Oo. Diyan yung wedding na pupunta ako dapat. Sayang. Ay, Kasi Kasi nasa nga Thailand pa nakatulog ako ka. Kasi nakatulog ka kaya hindi ka nakapunta. Tagal kasi hukayin eh. Tagal hukayin. Di umabot. Tagal na makaakyat. scary. Nakabarong pa naman ako. Nakabarong. True, ready ka pa naman. Ready pa Rekta na naman. sana. Correct. Ayan. Shucks, dito rin kami nagre-retreat. Calaruega. Totoo? Anyway. That place is famous for its ghost bride sa church. Which the story became popular in social media na years ago. Di ba si Maha yun, Ghost Bride? Yung si Ibe. Di ba yun? Para siya ba? Yung Sino teleserye yun? Yung niya. teleserye. Oo. Ghost Bride? Ano Di ba siya yun? Ano yun? Go. Ay, sorry. Hindi pa rin isal. Bully. Ang bully naman ito. Nakakatawa kasi. Okay. Oo. Teka, mahaba pa to. Ito na. Go. Iniwasan ko puntahan yung area ng church or churches kasi usually, ang churches ay place wherein mas marami po talagang spirits. Ayun na nga ba ang sinasabi? These spirits sa kasi need prayers and they think going to areas of worship could help them cross the afterlife. Oo nga, doon nga sila nagtatambay. True. But it is not always the case. No choice at nakapunta ako sa church kasi dun kami nagmass sa last day ng retreat. Oh my gosh, nag-church sila. Yung pagdating ko sa place wherein we need to stay, naramdaman ko na may kakaibang energy. Hindi ko na lang pinansin para hindi rin matakot mga classmates ko sa akin. Masyado lang akong nag-iisip siguro. During my first night in Calaruega, wala naman talaga akong napansing kababalaghan. So carry on lang sa mga pagganap sa retreat. On the last night of the retreat, I was already having fun. Medyo na-lessen na yung worries ko since wala naman akong nakita pa by that time. So patapos na. Kasi di ba usually mga retreat parang 2-3 days? Parang ganun. Ganun lang. We were having dinner at syempre sa kainan, dun talaga tayo magaling. Ako din. Can relate. Can relate. So lahat, sabay-sabay kumakain sa mess hall. To give you guys an idea, beside the mess hall was a grand staircase leading towards the second floor. Wow. Yung staircase ay Pang-debu yung mga ganun. Oo, medyo maganda mag-picture correct, dun picture. kasi malaki. Pampamilya Zaragoza. Ganyan. Yes. Correct. Yung staircase ay isa sa mga una nyong makikita pagkapasok nyo sa retreat house. Kapag nasa mess hall ka, facing against sa view mo yung staircase. Okay, so parang nakatalikod siguro. Kapag nasa mess hall ka, facing against sa view mo. So, nasa opposite side. Okay. Bali, yung likod lang makikita mo. May mini pond / mini fountain sa side. Okay. Off limits yung staircase. But around the first few steps, pwede doon mag-picture-picture. Okay. So baka di pwede umakit sa second floor kasi nasa first few steps lang siya. Searchable din yung photos ng staircase sa internet just in case curious sila sa itsura. Okay, Google nyo na lang Calaruega staircase. Oo, sikat na retreat house nga kasi. So malamang marami nagpicture nga na nga dyan. True. Ayun. I decided to sit facing against the staircase sa mess hall. The staircase was giving me the creeps pagpunta ko pa lang sa retreat house. Ay, baka nag-ML to. Nag-ML. Ha! Yung creep. Creeps. Baka Pero, ano yung Lord? Charing. napatay. Napatay. Pero mas nangibabaw yung gutom ko that time. So carry on lang. Ay, ganun talaga. Truly. Okay. While I was eating, may malamig na ihip ng hangin yung na-feel ko sa back ko. Yung tipong tumayo na ang balahibo ko. Wala siya. Yun na nga ba? Di ko pinansin kasi malamig po talaga sa Calaruega kapag gabi.
tama naman. Kasi mataas yung lugar na yun eh. I like na nilalabanan niya pa rin kung ano man yung sense niya, no? To think na may third eye siya. Diba? To think na alam niyang aware siya sa ganun. Okay? Lahat, nilabanan niya lahat eh. True. Pero my instincts tell me otherwise. Di talaga ako lumingon sa likod, sa staircase to be exact. Paano kaya yun, no? Sabi sa kanya ng instinct niya, otherwise. Kasi sabi, my instincts tell me otherwise. Otherwise. Parang yung nasa Drag Race, sakita yun sa TikTok, sabi ni Paolo, may, parang sila, may gagupit, may ribbon cutting. Sabi niya, before anything else, I would like to say a few words. A few words. Anyway, tapos tuloy na natin ang kwento. So dahil gutom talaga ako, malakas makagutom ang mga pa-activity sa retreat nun. Bumalik ako for round 2. Allowed naman mag round 2 or 3 as long as may sobra at lahat ay nakakuha na. Yes. Ang daming justification ng mga actions mo. Wala naman nang judge. Kung correct. Masarap naman ang cordon bleu at ang cordon bleu, kasal pala. Di ba lagi mga ganun sa mga ulam sa retreat. Correct. Fish fillet. Masarap fish correct, fillet. Fish fillet with tartar sauce. Diba, correct. With mixed veggies with butter. Yes. So dahil pabalik ako sa upuan ko, hindi ko maiwasang hindi makita ang staircase galing sa buffet area. There I saw a blurry figure of a man. Oh my God, ito na. Headless. Wala siyang ulo. Blurry siya in a way na parang kapag wala kang salamin, alam mong may tao sa harap mo. Hindi lang HD ang dating. Literal na nagulat ako kasi it was my first time seeing a headless ghost. Sure ako headless kasi wala talaga ako nakikitang shape ng ulo connecting sa body. Ano ba ang shape ng ulo, Mike? Para alam nila. Ang shape ng ulo ay nakakatawang tignan. Kasi syempre it completes the body di ba? Correct. Yes. Talagang matatakot ka pag walang ulo. Correct. Diyos ko. Minsan kasi nagtatago lang. Baka nagtatago lang. Iba. Yung iba, tinatago Baka maginaw. Oo, correct. Yung mga pagong, kasi di ba yung mga pagong di ba nagtatago yung ulo nila sa bahay? Kaya talaga. Tsaka yung mga bata pa. Pag hindi pa summer. Yes. Hindi pa. Libre ang. Ay, Jesus. Ito. Buti na lang, nababa ko yung plato ko sa nearest table kaya hindi naman siya nabasag. Bigla akong nanghina, so my classmates asked if I was okay. I lied and I said okay lang ako. Buti na lang, pagtingin ko ulit sa staircase, wala na siya. Pero they know based from my expression na something was off. Even my professor was concerned. Ayoko ring manakot ng mga tao kasi maaga pa kami kinabukasan. Last day na namin the following day. At baka bawiin ang pangalan ko sa list ng graduating students if may nakwento pa akong ganon. Cherise, sabi. Baka kasi mamaya may grounds for eviction pa. Correct. Aftermath. Pag-uwi namin sa Manila, doon ko lang sinabi sa mga ka-close kong blockmates of what really happened during the last night of the retreat. Hindi na rin sila nagulat because these people na pinagsasabihan ko always know very well and every Tomasian who went there for retreat ay aware na meron naman talagang something sa retreat house na yon. Yes. College ka nung nag-retreat kayo doon? Sa Calarega? Hindi, high school. Ako din. Hindi, wala naman ng retreat sa atin ng college. Ba't sila ba't sila meron? Ay, college ba ako doon? Ay, college din. College din. Kami walang retreat. Ba't ganun? College din kami dyan. Tsaka kami. Okay. 2 nights. Yun ang katapusan ng ating second story ng retreat house horror story sa Calarega. So, diba? So sabi nga, siya na nagsabi na mga places of worship talaga ang mga notorious for those kinds of encounters. Diba? And speaking of retreat,
itutuloy natin yan sa ating body 3. Sa ating body 3, sa ating story number 3 na uumpisahan ni Mike. Kasi ito ay may kinalaman din sa retreat. May kinalaman din ito sa retreat. Simulan mo na, Mike. Chat wake up. Spooking ina is back. Ano to? Hindi mo kaya. Kasi nga nung nagtawag tayo ng mga letters, nagsulat siya agad. Sinabi niya na chat wake up, spooking ina is back, kaya babalik siya at magsusulat ng bagong letter. Oh. Okay. Sabi niya, hello again, Jed, Isha, and Mike. Sandali lang. Tanggalin mo yung isang bulak. Kasi hindi nila maintindihan yung Sobrang wowo na ba yung Wala na maintindihan. Hindi na naman kasi magsalita. medyo congested na. Medyo congested na yung ilong. It's more of nakakatawa than nakatakot. Isa lang tira mo, isa lang. Isang ganun lang. Dito na lang kaya, Nora o Nora. Bakit dumidikit na yan by this time? Basahan na eh. Basahan. Ayan, go. Ayan. Okay. Hello again, Jed, Isha, and Mike. Si Ellie Berry uli here from last year's Spooking Ina submission. Pwede ba sabihin yung name niya? Oo. Okay. Super duper the best ang Spooking Ina series last year. Kaya Thank you! Diba? Ganon. Kaya I thought I needed to step up my game para panginigin. Nalaglag yung bara. Nalaglag yung bulak. Magaling na siya, guys. Buhay na siya talaga. Okay. I needed to step up my game para panginigin to the bone si Mike at Isha. Hehe mo sabi niya ganyan. Anyways, habang pinapakinggan ko yung episode na na-feature yung story ko, na-realize ko na hindi lang pala ito yung only close encounter ko sa multo. Kasi may big moment nga pala na nangyari sa amin nung 4th year high school sa retreat house. Retreat house na naman, sabi ko sa inyo eh. Okay. Going to the story. Usually, every senior year sa high school namin, nagkakaroon ng retreat sa amin. Like, ayun, since Catholic school nga ganun. Ay, ano ba yan? Mali yung pronunciation. Ngayon na kasi mag-storytelling ng hindi pa nabasa. Correct. Siyempre. Hindi mo alam saan darating yung period. Okay. Like, ayun, since Catholic school nga ganun. So, that year din kasi, naging student council president, and usually since may position nga, kasama ko sa kwarto, yung gulo-gulo. Pakiayos, please. Pakiayos. Bas gusto ko kasama classmate kasi yung advisory teacher sa room. Nagiging glock na naman ako dito. As a rapper na naman siya. Hindi ako makahinga. Oo. Ayan, go. Okay. So that year din kasi naging student council president. So siya, naging president siya naging president siya ng student council. Kaya ba today magtapos yung story? Can I just say hindi na? Para matapos na, hindi. And usually, since may position nga, ang kasama ko sa kwarto, yung advisory class teacher namin. Tapos, yung mga classmates ko, nasa ibang big rooms na may kanya-kanyang bed. And yung iba, bunk beds and nakaseparate yung girls and boys room. Ganon. Ay, natapos din ang run-on sentence. Diyos ko. So, yun na nga. Since nakahiwalay nga ako ng room, hindi ko nakita exactly yung nangyari sa girls room. Pero after dinner, nagsibalikan na din sa mga rooms and like usual na nangyari sa retreat rooms. Picture-picture, asaran, ganun. And that time, sobrang sikat ng Retrica camera. Ano yung Retrica camera? Hindi ko alam yung Retrica camera. Para sa mga other gens, yung Retrica is yung parang camera app na nakakapag-picture and combine ng 4 snaps sa isang photo, then minsan 6 or 9 photo grid. So parang instead of i-Instagram layout mo, parang automatic siya. Parang picolage, ganun? Ganun ba yun? Oh my God, yung picolage na yan. Di ba? Kailangan mo pang i-download na separate yung dati, picolage.
That time, nagpicture-picture pa sila noon gamit yung Retrica camera and nag 9 photo grid sila doon sa photo grid na yun. May napicturean sila na doppelganger na nakasama sa groupie nila. Ano yung doppelganger? Doppelganger kapag dalawa kayong ganger. Double gang. Hindi, parang ganun nga yun kasi parang yung nagpapanggap na ikaw. Di ba parang ganun? Kamukha mo. Oo, yung parang kamukha mo, ganyan. Doppelgang. Grabe yung mga doppelganger. Ay, Diyos ko, mga retreat house. Go. As in, super duper gitna ng 9 grid photo nila. Okay. After nung picture taking nila na yon, nagsisisigaw na yung classmate ko na ginagaya nung doppelganger. Katakot. Sabi niya, ang dami-dami nila, ayoko na dito. Pauwiin nyo na ako, hindi ko na gusto dito. Habang nagsishake yung head niya at nakapikit at nakahawak sa tenga. Ito yung may doppelganger, di ba? Ito yung sumisigaw. Oo, kasi nakita daw niya yung sa picture nila nakasama siya. Hindi naman siya kasama sa picture. Okay. Grabe yung pagwawala niya nung gabi na yun hanggang sa tumakbo na kami nung class advisor ko noon sa room nila kasi rinig na rinig hanggang hallway at may pumunta din akong ibang classmate noon at tinawag kami. Pagdating namin doon, sobrang visible na stunned lahat ng kaklase naming roommate niya that time. Mga hindi alam kung anong gagawin. Paano yung stunned? Ano itsura? Stunner. Lahat sila ay 15-year-old stunner. Correct. Ay, Diyos ko. Tapos? Maliit na backstory lang kay classmate. Nasa retreat house kami na syempre pang-Catholic and sumama siya sa retreat. Kahit technically, yung iba yung religion niya at hindi Catholic or Christian. So, moving forward, dito siya Catholic or Christian. So, moving forward, kinuha namin siya nung advisor namin at dinala sa kwarto naming dalawa. As far as I know, wala ata din magsusundo sa kanya that time, kaya hinayaan na lang siya muna na magstay doon sa retreat house despite sa kung anong nangyari. So, ayun, nasa room na nga namin siya at katabi ko, nakahag ako sa kanya habang naka-curl up siya sa dibdib ko. Naging na to? Kiligang. Parang naging cuddling session na sila bigla sa retreat. Di ako prepared. Habang naka-curl up siya sa dibdib ko at nakahawak yung kamay niya sa mukha niya habang umiiyak. Okay. Para siyang fetus. Parang fetal position. Okay. Maya-maya, nagsabi siya sa akin na ayaw niya daw sa loob ng kwarto kasi yung bed namin facing sa cabinet. Ba yan? Yan na. Di ba yung bed mo facing the cabinet din? Ba yan? Diyan sa niya, sa bahay niya. Pag nakahiga na, facing the cabinet siya talaga. Nakakainis naman. Ayoko na magbasa, Jen. Ayoko. Basahin mo. Go. Pero, malalaman lang ng mga listeners natin ang katapusan ng kwentong ito sa patreon.com/siligangsagabi. Yes. Kasi ang dulo ng episode na ito or ng kwentong ito ang magiging Patreon exclusive for this episode. Kaya kung gusto nyo mapakinggan kung ano ang katatapusan ng kwentong ito, mag-subscribe na kayo ngayon din, okay? Ang saya ng iba pang kwentuhan. Masaya ba yun? Or saya lang makita takot na takot si Mike Tan at si Isha. Kinatapos na ng end. Sa ending ng story ni Ellie Berry. Nakakaloka. Buti na tapos na yung Halloween Totoo. Hoy, alam mo yung story na huli, akala mo talaga yun na yun, yung binasa ni Mike. Pero may mga nangyari pang kakaiba dun sa binasa ni Isha. So, again, kung gusto niyang marinig yan, nasa patreon.com/siligangsagabi lang yan. Doon nyo itutuloy ang story ni Ellie Berry. Mapapanood yan ng ating members exclusively sa patreon.com/siligangsagabi. Kaya naman be a Okra Pro or Pro Max member ngayon na. At mag-join na kayo sa Extra Sabaw for a chance sa manalo ng cash prizes kasi in the coming weeks,
Sa Christmas, mag-uumpisa na at yung pinakabagong, mas pinasayang ka-Okra Olympics on YouTube. Doon na mangyayari ang pack. Hindi nyo kaya, may whiteboard na kami. May whiteboard na kami. Yun lang hinihintay na whiteboard. So abangan nyo yan kasi magkakaalaman ako sino ba talaga ang mas magaling. Sino ang angat, sino ang sikat. Si Isha ba o si Mike sa pagalingan sa ka-Okra Olympics. At doon na rin kayo mananalo ng cash prizes. Kaya naman, abangan nyo kung paano mangyayari yan after this Halloween. So, sa Kapaskuhan. Part yung, natin yan, Christmas offerings this December. So, mag-subscribe na sa youtube.com/@siligangsagabi. At syempre, mag-join sa Extra Sabaw sa Facebook. Okay? If you like this episode, paki naman i-share nyo, itag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi at i-rate ng 5 stars ang podcast na ito at mag-drop ng voice-over intros sa siligangpodcast.com para maging part kayo ng episodes ng Siligang, diba? At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGANG sa Gabi @gmail.com. You have reached the end of episode 255. Hi, salamat. Natapos din. O, hindi pa tayo tapos magtatang sa i-record pa natin yung Patreon exclusive ng mga scary stories. So, abangan niyo yan mga Patreon members. Ha? Thank you so much for listening and we will talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi. The podcast. Bye, guys. Bye. I was a ghost. I was alone.